Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig Magleb at Tabagata with evidence. Ako Ace Barbers. Bumuelta sa mga vloggers na fake news. Nako, hindi talaga mapipigilan ang gigil at galit ni Congressman Ace Barbers tungkol sa mga nagpapakalat ng fake news. Ito pa kabibig, 40 DDS vloggers pinapatawag sa kamera at yung iba nagsasabing delikadong makontempt itong mga vloggers na ito. Nako mga kabibig, pag-uusapan natin yan sa videong ito na kung saan ako grabe. As inawindang ako kabibig. Sabi dito mga kabibig, may buwelta si Congressman Robert Barbers sa mga galit sa kanya at sa Quadcom, lalo na ang mga fake news peddlers na mga vloggers. Sabi dito ha, hindi porket galit at ayaw sa inyo, bobo na agad. Sino kayang pinakabobo dahil pati sa social media, pinapatulan nyo kung wala naman kayong ginagawang masama. Tsaka kung di ka bias, bakit isa lang punterihan nyo? Bakit yung korupsyon ngayon sa gobyerno, tikom bibig, pikit at bulag ang mga mata nyo? Kung nakakatawa man kami, mas nakakatawa yung ginagawa ninyo sa Quadcom. Hindi daw sila maghuhusga kahit panay contempt kayo, lalo na yung kay Attorney Zulaika. By the way, ito pala yung komento na isang netizen. So eto kabibig ha, pasensya na if yung video ni Congressman Barbers ay may halong Bisaya at may halong Tagalog. So manood tayo mga kabibig ha. Let's watch this video. Intindihin din natin ang punto ni Congressman Ace Barbers at ano ang kanyang saloobin tungkol dito. Okay, let's watch this video at bigyan natin ng reaction. Okay, here we go mga kabibig. Ito na po si Congressman. Ito man siguro medyo na wala ako maglaong na guilty si Pulano o guilty si former president o guilty kung sino daw na guilty. Isip presiding officer, ang ako tag siguro na mahimong fair, impartial, way bias, ang conduct ng proceedings ng Quadcom. Why? Because amo daw ang sakto. Kung gusto nato mo gawas ang kamatuoran, kinahanglan fair kita. Dili pwede nga ang chairman mudapit. Kaya kung magpakita ako na ako biases, wala na yung mutuo sa amo. So, ang ibig sabihin ni Congressman Ace Barbers, dapat fair bilang chairman, kailangan fair daw siya kasi pag hindi siya fair, wala naman niniwala sa kanya. Kamo, idyo sa anay susihon ang mga, at isip mo pagawas ng idyo mga kwan, mga idyo pagbatikos, maghanap anay ng basihan para di. Before kayo maglabas ng yung batikos, dapat maghanap kayo ng mga basihan nyo. Hindi yung batikos ng batikos kayo. Kamu katawanan. Kaya hindi na mataglaong gaba, di magsama, kasi maigop ka mo. At huwag nyong baka pagtatawanan lang kayo kasi baka fake news lahat ang mga sinasabi nyo. Baka yung sinasabi nyo ang gaba ay hindi magsaba, baka babalik sa inyo yung karma. Diba? Number one. Number two, hindi na trabaho na mo sa Quadcom. Amo lamang tag siguro na ang mga nahitabo ng mga binuang at angkon man sa mga ato kanhi presidente na jay sa mga nag-abuso, no? Na mga nag-implementa ng ijawan drugs. Di ba? Ang ato lamang taghimo at ato tumungin in ato investigasyon, makahimo kita ng balaod o dili ka ato makahimo kita ng polisiya na diyon nahitabo ng mga pag-abuso sa ato mga member sa PNP. Di na mahitabo. So ang pina-point out ni Ace Barbers na inamin naman ni Pangulong Duterte na may pag-aabuso. So ang pina-point out nila ay sana makagawa sila ng isang batas or polisiya para managot yung mga may sala, lalo na sa PNP. Sama sa akong gisulti kaina, no? Napupalangitan dyan pulis. Musaka sa Idyo Bayay, Simbako. Musaka sa Idyo Bayay. O, kusino na imo anak, magplanting ng armas, magplanting ng droga, mulaong ng laban, musugot ka mo ng laon. Kung hindi na sistema, ini na practice, mahimong sistema sa atong PNP ng mga abusado. Di ba kahit ka magbason? Di ba kahit ka maglaong na uman ng gobyerno, ba't naghimo?
Ini kuman ang ato tagsundan na maghimo kita ng sistema na maundang ini na klase ng mga binuang. Diba? So, wala sa kami maglaong sa kuman na ini, guilty ini si General, guilty ini si Senador, guilty ini si President, guilty ini si Mayor. Wala kita maglaong. Pero dahil mga binuang na amo nakita sa amo investigation, panamitan, dahil tagpusil na Mayor, napatay ang Mayor. Wala pag butang dito, unay rason na, unay motibo ng killer. Nulaong kay drugs. Umaga, dili ba nakalista ang ijangayan dito sa listahan sa drugs. Tagbutang mo lamang, tungkol kayo napatay naman. Mabalik pa ba na ito kinabuhin sa tao? Diba? So, kamo mga bulok, ako na lamang kamuhang yun. Kayo mga buhok. Ano sa pagpalata na bulok kamo? Huwag kayo mapatang Diba? Kung may mo, ito sa gamitan gamay ng medyo utok. Diba? Ayaw ka mo basta-basta, pataka ka mo istorya, kamusab, may mga tao sab na isahay, butuo man na doon, kaya nakakita sa social media, doon sila na amunay kamutuoran, hindi ko na mo diyan. Kinalang, mahimo kitang bright kuman. Tungod sa ining social media, hindi naman hindi kalikayan. Nanggawas na kuman, mga may laki kuman, magkomentaryo, maghatag ng opinion, may problema sa paghatag ng opinion, kay katungod na doon daw. Pwede gani, usagin pa daw dito sa gawas. Singgitan imo opinion, may problema. That is your right. Katungod nimo daw. Pero kung ikaw mandao, magtago ka sa likod ng social media, tawan tao. Diba? Dawa sa bulok tao, tawan sa tao. Apan kung ikaw ay naninira ng buhay ng tao at nagtatago ka sa social media, ikaw ay duwag, hindi ka matapang. Yun ang pinopoint out ni Ace Barbers. Diba? So, hindi ko man siya kamo, hindi ko man, hindi naman kalikayan, hapit naman ang election period. Pili agad yun mga kaigsunan ang ato mga leaders din sa ato probinsya. Adaw ganun kamo pagpailad. Kung kamo nailad na last time, kung nailad kamo. Sabi ni Barbers na ngayong eleksyon, dapat piliin nyo mabuti kung sino dapat at karapat dapat. Kung noong una ay nabudol kayo, sana ngayon hindi na kayo mabubudol. Yan mga kabibig ha. Yan ang tugon ni Ace Barber sa mga vloggers at sa mga taong naglalabas sa kanilang komento na walang basihan at tinatawag na fake news mga kabibig. Ito rin duda-duda ang mga sambay ng Pilipino ngayon na posibleng makontempt o delikadong makontempt itong 40 DDS vloggers na pinatawag sa Kongreso. Sabi ng iba, bakit DDS vloggers lang? Bakit yung mga BBM vloggers, bakit hindi pinatawag? Bakit daw napaka-unfair? Dapat, sabi ni Ace Barbers, kasi naging chairman siya sa isang committee, sa Quadcom committee, na dapat fair lahat. Pero bakit daw ramdam na mga pinatawag ngayon, bakit DDS vloggers lang? Nasaan ba yung ibang vloggers like the BBM vloggers? Bakit hindi sila pinatawag? Nako, eto mga kabibig ha, may nakita akong video ni Mr. Real Talker kasi si Mr. Real Talker there ay pinatawag din daw di umano. So heto, pakinggan natin ang saloobin ni Mr. Real Talker. So nag-release sila ng 14 names na iimbitahan daw nila. Ito, House invites 40 social media personalities over fake news probe. At alam nyo mga Lods, ano ang pinaka nakakatawa? Ano? Lahat ng in-invite nila, mga pro-Duterte vloggers. Aduy! Ay! Bakit wala naman dyan yung mga loyalista vloggers? Sila naman ang number 1 na nagpapakalat ng kasinungalingan at fake news. Halaka. Ayan grabe. Puro Duterte vloggers and supporters. Si Cathy Binag. Ay, grabe. Sino pa? Si Dr. Richard, So, ano na, patatahimikin nyo kami. At sino tong si Kester Ramon? Castor Ramon? Anong Kester Ramon?
Ginawa niyo pa akong Ramon Tulfo. Sos, Ginoo. Ano ba yung entel nyo? Syunga-syunga. Hala, syunga daw yung Grabe mga lods, no? Ano ba? Threaten ba kayo sa amin? Oh. Bawal na bang maghayag at magbigay ng opinion sa nangyayari ngayon? Hala ka. Talagang desperado na sila mga lods. Alam mo bakit nila ito ginagawa? Bakit? Malapit Bakit? na eleksyon eh. Oh. Hindi kasi sila makaporma kasi andito kami. Kung sa palagay nyo, mapapatahimik nyo kami sa pinaggagawa nyo, hoy, alam namin ang karapatan namin. Hala ko. Nagbabayad kami ng tax, nagko-contribute kami sa gobyerno. Now, kung talagang gusto nyong labanan ang fake news, isalin nyo ang lahat. Hala. Tutugon kaya ang Kongreso na hindi lang mga pro-Duterte vloggers ang ipatatawag, kundi lahat ng mga including the Talianista at Loyalista vlogger. Naku mga kabibig, bukas na ba? Bukas na ba ang kanilang sagupaan? Naku, sagupaan talaga kabibig, no? O excited ang maraming netizen na makapanood sa committee, sa hearing ng committee laban sa mga 40 DDS vloggers. Labanan daw ito ng utak. Hala, grabe naman. Labanan ng utak at prinsipyo ito. At labanan ito ng ebidensya. Naku po, ebidensya talaga. So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? I'm sure excited ka. Ako din excited din ako. Makikita yung mga vloggers, yung mga malalaki, matatayog at sikat na mga vloggers, na mga pro-Duterte vloggers talaga. Lahat ng inimbita, pro-Duterte vloggers. Kaya nga nagtanong yung iba, nasaan yung mga BBM vloggers, yung mga loyalista vloggers, di ba? Nako. Sino kayang makakasagot niyan? Baka sasagutin niya ni Mr. Danny ba? Dan Fernandez. Yun lang po mga kabibig ng ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.